Nakipagpambuno ang Sea Marshal sa isang lalaki sa isang pantalan sa Bonggao, Tawi-Tawi. Ayon sa PCG, nanutok pa raw ang lalaki ng isang Marine Corps at sinubukang kunin ang kanyang service firearm. Sinabi rin daw ng suspect na nagtanim siya ng bomba sa ferry. Pero walang nakitang bomba ang PCG nang mag-inspeksyon at pinabiyahe rin ang ferry. Sa mga sumasakay ng taxi, laging maging alerto. Sa San Juan City, isang taxi driver na nang-hold up umano ng kanyang mga pasahero ang inaresto. Ang modus daw ng taxi driver na si alias Vernon, kumuha ng pasahero sa mga shopping mall. Pero imbis na ihatid sa destinasyon, dinadala niya sa hindi mataong lugar sa hold upin kasama ng isang kasabwat na biglang sasakay sa backseat. Ang isa sa mga nabiktima nakunan daw ng mga gamit at pera na abot ng ₱250,000 ang halaga. Nadiskubre ring tampered ang body markings ng ginamit na taxi. Napag-alamang din pamangkin umano ng sinasabing founder ng EP Taxi Gang, ang suspect na nakabase ang operasyon sa Eastern Metro Manila. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang suspect. Gusto ng COMELEC na magparehistro ulit ang mahigit 60 milyong botante sa bansa bago ang 2028 presidential elections. Layon daw nito na malinis ang voters list na sa ngayon ay meron pa ring double o multiple registrants. Ang reaksyon ng ilang botante sa report ni Ian Cruz. Siksikan o kay pamorning ang pila. Payagabang pagdaanan ulit ito para sa voter registration. Nakarehistro na tayo sir, tapos ulit pa, mabahala lang po tayo. Sobrang haba po ng pila, pumunta po kami ng 2 ng madaling araw, nakauwi po kami ng 12. Para malinis ang voters list bago ang 2028 presidential elections, plano ng COMELEC na magparehistro ulit ang nasa 68 milyong botante sa buong bansa. 2003 pa raw ang pinakamatandang biometrics na hawak nila at mayroong 491,000 na double o multiple registrants. Wala po tayong intelligence report, wala po tayong mga anomalya na nadidinig. Kaya lang po, lahat na po kasi ng eleksyon natin, laging nawawala yung pangalan sa listahan. Para masettle once and for all yung issue na iyan, pinakamaganda po siguro magparehistro tayo ng bago. Hinihiling ng COMELEC sa Kongreso na gumawa ng batas para sa planong re-registration na binabalak gawin sa loob ng isang buwan sa 2026. Tinatayang 1.2 billion pesos ang kakailanganing pondo. Sakaling matuloy ang re-registration ng mga botante sa 2026, ayon sa COMELEC, hindi naman kinakailangan umuwi pa ng probinsya ang mga nagtatrabaho at nag-aaral dito sa Metro Manila. Kasi po sa atin, 4 fingerprints po ang ginagamit natin. Yung ABS po, 10 fingerprints. Pagkatapos mayroon pang facial recognition, mayroon pang iris verification. So yun po, kumpletong-kumpleto. Ang election watchdog na NAMFREL, walang nakikitang rason para hindi suportahan ang planong re-registration. Pabor din ang ilang botante. Matanggal na po yung mga nakalagay sa master list na mga patay na. Po yung mister ko na ilista siya sa patay pero buhay siya. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Oil spill mula sa Vietnamese cargo ship na lumubog sa dagat sakop ng Balabac, Palawan, binabantayan ng Coast Guard. May namataang tumatagas na langis mula sa barkong may kargang 29,000 liters ng diesel. Agad naglatag ng oil booms ang PCG sakaling tumagas ang dirty oil mula sa makina ng barko. Patuloy ang investigasyon para malaman kung may pananagutan ang may-ari ng barko. Arawang sahod ng minimum wage earner sa Mimaropa madaragdagan ng 40 pesos simula sa December 7. Ayon sa DOLE, magiging 395 pesos na ang arawang sahod ng mga nagtatrabaho sa mga establishmentong may 10 empleyado pataas. Kung mas kaunti naman sa 10, 396 pesos ang magiging minimum wage. Ang mga kasambahay may dagdag na 1,000 piso sa minimum na buwan ng sahod na magiging 5,500 pesos na. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi nakadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa Asia-Pacific Parliamentary Forum sa Malacanang matapos lagnatin. Ayon yan kay Senate President Mig Zubiri, panauhin sa Asia-Pacific Parliamentary Forum ang mga mambabatas mula sa 18 bansa. Bago nito, nakapunta pa ng Tacloban City, Leyte ang Pangulo. Doon siya lumapag dahil masama pa rin ang panahon sa Katarman, Northern Samar. Titignan sana ng Pangulo ang sitwasyon doon kasunod ng matinding pagbaha
dahil sa shear line. Mula Tacloban, bumisita ang Pangulo sa General Santos City para tignan ang sitwasyon ng mga naapektuhan ng magnitude 6.8 na lindol noong Biyernes. Nag-sorry ang Miss Universe El Salvador kina Miss Philippines Michelle Marquez D at Miss Universe First Runner-up Antonia Porcil ng Thailand. Pag-amin ng Miss Universe El Salvador, nagkaroon ng mix-up sa pangalan ni Michelle at Antonia sa kanilang top 5 post ng live broadcast. Dahil daw ito sa pagmamadali, nilinaw rin nilang sabay nilang nalaman sa live announcement ang results. Sa broadcast channel ni Michelle, sinabi niyang there should be no room for error pero ang realidad ay nakatira tayo sa isang imperfect world. Hiling niya ngayon na maging magalang sa lahat ng kandidata at taga-suporta nila. Sa Sabado, uuwi na ng Pilipinas si MMD. Nasa Mexico City pa si Michelle kung saan rumampa siya sa runway ng Miss Universe Gala Dinner. Twinning in pink sila ni Antonia. Usap-usapan ngayon sa social media ang pamamaya umano ng isang tatay sa isang bata na nakalaro ng kanyang anak. Ang naturang tatay kinuhanan ng video ang bata at in-upload pa ito sa social media. Ice cream. Uy, hindi naman kita anak ah. Gusto mo rin? Pabili ka sa mama mo. Kwento ng nanay ng bata na tinanggihang patikimin ng ice cream. Nag-away ang kanyang anak at anak ng uploader bago ang video. Sinaway raw niya ang kanyang anak at humingi siya ng pasensya sa uploader pero hindi siya pinansin. Duda niya sadyang in-upload ang video para pahiyain ang 4 na taong gulang niyang anak. Pinag-aaralan na niya ang pwedeng ikaso laban sa uploader. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang pahayag. Sabi ng isang privacy expert, may ilang pagkakataon lang kung kailan pwedeng i-upload ang larawan o video ng isang bata. Kailangan din daw ng pahintulot ng magulang kung mag-upload ng video ng bata at may intensyong ipa-viral at pagkakitaan ito. Sinentensyahan ng Sandigan Bayan si Datu Andal Uy Ampatuan Jr. ng pagkakakulong ng hanggang mahigit 200 taon. Kaugnay yan ng paggawad sa pagmamayari niyang gasolinahan ng kontrata para sa fuel supply ng ilang road rehabilitation projects sa Sharif Agwak noong 2008. Hindi dumaan sa public bidding ang kontrata. Lumabas din sa special audit ng Commission on Audit na hindi tumubad ang gasolinahan sa kontrata at hindi rin natapos ang road rehabilitation projects. Sabi ng korte, nagdulot ito ng undue injury sa provincial government dahil pondo ng bayan ang ipinambayad para sana sa fuel supply. Bukod sa pagkakakulong, pinagbabayad din si Ampatuan ng 44.18 million pesos na may 6% interest per annum. Habang buhay na rin siyang diskwalipikado mula sa paghawak ng public office. Ang desisyon ng Sandigan Bayan lumabas kasabay ng ika-14 na anibersaryo ng Maguindanao Massacre ngayong araw. Wala pang pahayag si Ampatuan Jr. hinggil dito. Ang kahabaan ng kalsada ng Policarpio muling nagningning. Ang bahay ng pamilya Dalisay mula gate, dingding, mga puno, at halaman, tatad ng LED Christmas lights, mga parol at pailaw. Pero hindi lang sa labas pwedeng magpa-picture ang mga namamasyal. Binuksan din ng pamilya ang kanilang bakuran. Inilawan din ang gazebo at grotto. Ang pera hindi naman ang talagang nagpapasaya sa tao. Ang talagang nagpapasaya, yung makapagbigay ka ng saya sa kapwa mo, lalo sa mga bata. Ramdam niyo po yung Pasko kapag ganito po. But wait, there's more! Dahil masisilayan din ang life-size belen na ito at ang kumukuti-kutitap na pailaw sa bahay ng pamilya Lim. Maganda po. Last year, wala pong ganyan eh. Kung nagutom sa pamamasyal, may maliit na night market. Nagniningning din ang mga Christmas display sa Pasig City Hall. Ang mga ilaw sa kanilang giant Christmas tree sumasabay sa pamaskong awitin. Dayo naman tayo sa Antipolo kung saan ang giant Christmas tree sa Sumulong Park ay may under the sea vibes. May disenyong isda, mga kabibe at seahorse. Sa ilalim nito ang mga aquarium na naglalaman ng iba't ibang makukulay na mga isda. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang pagbubok ng ride ng isang dalagang papasok sa trabaho naging daan para sa muling pagkikita nila ng kanyang ex. Ang kanilang muling pagtatagpo, pusuan sa report ni Joseph Moro.
Sabi ko na nga po eh. Dear X, tila sinadya ng tadhana. Ang dami-dami ng mga booking. Ikaw? Kaya nga eh. Sa lawak ng mundo eh, no? Pinagtagpong muli ang mga pusong minsan ang tumibok para sa isa't isa. Ba yung tibok ng dibdib ko na? Ba't ka kinakabahan? Ewan. Isang booking sa ride-hailing app ang naging daan para muli makapag-usap ang dating magkasintahang sina Christian at Eka. Ba't ka na namumulala? Ibig sabihin yun na hindi ka pa din sa... 3 taon na raw ang nakalipas na magtapos ang 6 na buwan nilang relasyon. Nag-iba na ng landas at wala na silang naging komunikasyon. Pero sa loob ng 20 minutong biyahe... Naalala ko yung dati natin. Uy, walang magiging marupok unless ay muling tumitibok. Pati tuloy netizens naging hopeful. Nakikingiti na lamang sa relasyon ng iba. Paano ka napadpad ng Pasay? Wala, biyahe lang. Malay ko mong mararating ko ulit yung buhay mo. Love is sweeter the second time around nga kaya para kina Christian at Eka. Nalawak ng Manila, ako pa talaga. Ibig sabihin may meaning daw to. Bagay na silang dalawa lamang ang nakakaalam. Kailangan mo na ng kasama sa buhay. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.